para sa pagpapatuloy ng ikapitong habilin. Nakaupo at nakatulala lang si Samantha habang katabi niya si Nathan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa naging reaksyon ng mami niya sa larawan. Bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng mami niya? Sino ba ang nasa larawan? Samantha, tawag ni Nathan sa kanya at may inabot ito na panyo. Kinuha ito ni Samantha at pinuna sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Pasensya na ka kung drama ko today. Hindi ko na kasi kaya ang mga taong nabubuo sa isip ko. Parang masisiraan ako ng bait. Parang hindi ko nakilala ang pamilya ko. Kanina masaya kaming nanonood, then sa isang iglap, nawala rin agad. Paliwanag ni Samantha. Inilapit ni Nathan ang kanyang balikat at isinandal naman ni Samantha ang kanyang ulo rito. Bahagyang gumanang pakiramdam ni Samantha dahil hindi niya inakala na mabait pala si Nathan. Ramdam niya ang magiging isa itong mabuting kaibigan sa kanya. Ayos lang ba kung maging magkaibigan tayo? Tanong ni Nathan. Tumangulang si Samantha at isang matamis na ngiti lamang ang itinugon niya. Nathan, ano ba ang sinasabi sa iyo ni Lolo Tolitz tungkol sa pamilya namin? Tanong ni Samantha. Huminga muna ng malalim si Nathan bago nagsalita. Kung sasabihin ko ba sa iyo gagaan ang loob mo? Tanong ni Nathan. Hindi ko alam. Litong-lito na kasi ako sa maaaring mangyari. Hindi ko na sila kilala. Maging ang sarili ko pala ay hindi ko na rin kilala. Sagot ni Samantha. Hinawakan ni Nathan ang mga kamay ni Samantha. Nabigla siya sa kinilos nito. Tandaan mo, lagi akong nandito para sa iyo. Nangako ako kay Lolo na aalagaan kita dahil itinuring ka na rin niya bilang sariling apo. Hindi ko maaaring sabihin ang mga sinabi ni Lolo Tolitz dahil ikalilito mo lang ito, Samantha. Alam kong malapit mo na rin malaman ang sekretong iyon at ayokong pangunahan ka. Mahabang paliwanag ni Nathan. Biglang naalala ni Samantha si Lolo Tolitz na tiyang nagtuturo dati sa kanyang mag-gardening at laging may pasalubong na duhat o aratilis sa kanila ni Bridget. Tama si Nathan. Mabait si Lolo Tolitz. Nakakalungkot lang isipin na nasiraan ito ng bait. Tumingin si Samantha sa mga mata ni Nathan at naramdaman niyang nagsasabi nga ito ng totoo. Salamat, Nathan. Bulong ni Samantha. Kahit hindi pa niya lubusang kilala si Nathan, ay parang buo na agad ang tiwala niya rito. Biglang pumasok sa isip niya si Bridget. Nathan, alam mo ba ang bahay ni Bridget, ang apo ni Manang Celia? Tanong ni Samantha. Tumango si Nathan. Pwede mo ba akong samahan? Nakiusap ni Samantha. Tumayo sila at pumunta sa bahay ni Bridget. Nasa kwarto si Bridget nang mapasilip siya sa bintana. Nabigla siya nang makitang papunta si Samantha sa kanila at lalong nalaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang kasama ito. Si Nathan. Agad siyang nagsukulay at inayos ang kanyang damit. Bumaba siya mula sa kanyang kwarto at pumunta sa gitna ng kanilang bahay. Salamat, Nathan. Mabuti na lang at sinamahan mo ako. Ani Samantha. Isang ngiti lang ang tinugon ni Nathan bago ito umalis. Samantha, tawag ni Bridget sa kanya nakalalabas lang ng ngiti. Humarap si Samantha kay Bridget. Bridget, bakit di mo man lang sinabi sa akin na close na kayo ni Nathan? Dapat ipinakilala mo man lang ako. Ani Bridget habang sinusuklay ang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Napatawa si Samantha. Ano ka ba? Kilala ka na naman ni Nathan. Sa kanya nga ako nagpasama para makapunta rito sa inyo. Ang laki ang mga mata ni Bridget at kinilig. Hinawi pa rito ang buhok niya at napunta sa likod ng kanyang tenga. Alam mo ang landi mo. Papasukin mo ba ako o tatayo lang ako rito at titingnan ng kaartehan mo? Pangasar na sabi ni Samantha. Ano ka ba, Samantha? Natuka lang ako kasi stalker ko pala si Nathan. Biruin mo, alam niya ang bahay namin. Hahaha. Kinikilig na tugon ni Bridget. Sira, stalker ko yun di sa'yo. Tara na nga sa loob ng bahay niyo. Giit ni Samantha at pumasok na sa loob ng habang hila-hila ang braso ni Bridget. Hindi na nakapag-react pa si Bridget sa huling sinabi ni Samantha. Pumasok sa loob ng bahay si Samantha at umupo sa salas. Nakita niya ang family picture ni na Bridget. Naalala niya na ulila nga pala sa manggulang si Bridget at tanging si Manang Celia na lang natitirang pamilya nito. Ang balita niya na matay last year ang mga magulang ito sa isang lumubog na barko. Sa pagkakaalam niya, si Lola Priscilla ang sumasagot sa pag-aaral ni Bridget. Mabuti naman at ikaw na ang bumisita sa akin. Ani Bridget, gusto mo ba ng juice? Huwag ka nang mag-abala. Pumunta ako rito kasi gusto kong kumala tayo. Pero naisipan ko magkwentuhan na lang tayo rito sa bahay niyo. Tugon ni Samantha. Umupo sa kanyang tabi si Bridget. Tama ka, madami tayong pagkukwentuhan tulad ni Nathan. Sabi ni Bridget na nag-beautiful eyes pa. Speaking of Nathan, natuwa ako sa kanya kasi mabait naman pala siya. Hindi ko ini-expect yun sa kanya. Pero hindi siya ang pagkukwentuhan natin. Seryosong tugon ni Samantha. Napansin ni Bridget na ang pag-iba ng tono ni Samantha. Ano yun?
Bridget, mag-promise ka na anumang mapag-usapan natin ay hindi makakarating sa lola mo, sabi ni Samantha. Itinaas ni Bridget ang kanang kamay niya. Promise, hindi ko i-chichismis kay lola, tugon ni Bridget. Napanaginipan kita ng walang ulo, kaya natatakot ako ng mapahamak ka. Napaawang naman ang labi ni Bridget. Nag-sign of the cross ito. Bakit ako walang ulo? Nanginginig na tanong ito. Hindi ko rin alam. Tapos may nakita akong larawan kanina ng isang lalaki na may kargang bata. Nang makita ni Mami yun, nagwala siya. Kaya umalis muna ako sa bahay. Nagpapakita rin sa akin ang multo ni Ligaya. Feeling ko siya ang nagbibigay sa akin ng larawan, sabi ni Samantha. Oh my, natatakot na akong pumunta sa bahay ninyo. Bulalas ni Bridget. Ang weird din ang ikilikilos nilang lahat. Maging si Manang Celia ang weird. Lagi silang nagbubulungan ng misteryoso kung magtinginan, sabi ni Samantha. Napaisip din si Bridget. Napansin ko rin nag-iiba ang kilos ni Lola Celia. Malimit na rin siya sa bahay ninyo at kaya hindi ko pa susunduin na ikagawin talaga siya sa pag-uwi. Natatakot naman ako magtanong dahil paniguradong hindi lang ang isasagot niya sa akin. Ano ba kasi nangyayari sa pamilya niyo? Nadadamay patuloy ang lola ko. Saat ni Bridget sabay kamot sa ulo. Nagsasalita siya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Celia. Samantha, nandito ka na pala. Gumala ba kayo ng apo ko? Tanong matanda. Hindi na po. Uuwi na rin po ako. Sige po. Pagpapaalam ni Samantha at sininyasan pa niya si Bridget na panatili yung sikreto ang mga pinag-usapan nila. Pagkalis ni Samantha, agad tinanong ni Manang Celia si Bridget, anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Manang Celia. Ay, wala naman po, Lola. Kwentong ni teenager lang po. Baka di lang po kayo makalit. Sige, Lola, maghahanda na po ako ng kakainin niyo. Sagot ni Bridget at dumiretso na siya sa kusina. Nakatungo ang ulo ni Samantha habang naglalakad pa uwi, habang sinisipa ang maliliit na bato sa daan. Hindi pa rin kasi niya makalimutan ang naging reaksyon ng mami niya. Paano kung pagbalik niya ay magwala ulit ito? Paano kung masaktan na siya ito? Sino ba kasi ang mga nasa larawan? Ano bang sikreto nila? Patuloy lang siya sa paglalakad ng maramdam niyang may sumusunod sa kanya. Hindi naman siya kinabahan dahil alam niyang lagi namang nakasunod sa kanya si Nathan. Ramdam niyang bawat hakabang ng taong nasa likuran siya. Tumigil siya at tumigil din ito. Nathan, kilala na hindi na nagtuloy ang Samantha ang kanyang sasabihin dahil nakita niyang 20 hakbang na mula sa tatayuan niya, nakatayo ang lalaking sumusunod sa kanya. Hindi ito si Nathan, pero pamilyar sa kanya ang mukha nito. Ang lalaking ito ay ang lalaking nasa larawan. 8 habilin. Apo, tatandaan mo, huwag na huwag kang papasok sa walk-in closet. Ang mga nangyayari sa loob ng bahay na ito ay malalaman mo rin pagdating ng panahon. Maghanig ka muna kay Lola. Ayokong mapahamak ka at layarong ayokong madamay ka. Agad na kumaripas ng takbo si Samantha. Sigurado siyang lalaking ito ay ang lalaking nasa larawan. Pero bakit siya sinusundan ito? Lumingon sa kanyang likuran si Samantha at nakahinga siya ng maluwag nang wala na siyang nakitang sumusunod sa kanya. Nakarating si Samantha sa kanilang bahay. Umupo siya sa sala habang hinahabol pa rin niya ang kanyang paghinga. Samantha. Napatayo si Samantha nang marinig ang boses mula sa kanyang likuran. Mami, sorry po kung may nagawa akong masama sa inyo. Sabi ni Samantha at saka lumapit sa mami niya upang yapusin ito. Hinaplos nito ang buhok ni Samantha. Kinilabutan naman siya habang ginagawa ito ng kanyang mami. Lalong umigting ang takot na kanyang nararamdaman nang maghampay ito ng lullaby. Kamalas sa pagkakaya po si Samantha. Bakit, Samantha? Tanong ng mami niya. Wala po. Mabuti naman po at hindi na kayo galit. Ani Samantha. Dumating ang lola niya at niyaya na silang kumain ng tanghalian. Tahimik lang silang apat sa hapagkainan. Gusto niya sana magsalita pero hindi naman niya alam kung ano at paano magsisimula. Akyat na po ako sa kwarto, sabi ni Samantha matapos kumain. Lumipas ang magdamag na nasa kwarto lang si Samantha. Naghanap siya ng mga clues sa mga nangyayari. Binuksan niya ang lahat ng photo album cabinet sa drawer sa loob ng kwarto niya. Palihim din siyang pumunta sa kwarto ng kanyang parents. Ngunit wala siyang nakita rito na makapagpapalinaw sa isipan niya tungkol sa mga nangyayari. Napatingin siya sa kwarto ng kanyang lola. Hindi pa niya ito nai-inspection. Sigurado siya na maraming lihim na nakatago roon, lalo na siguro sa walk-in closet. Nagdesisyon si Samantha na mamaya na lang niya ito pupuntahan pagkatapos nilang maghapunan. Madalas kasi nagpapahangin sa garden ng parents niya matapos maghapunan, habang ang lola naman niya ay tinutulungan si Manang Celia sa kusina. Bumaba si Samantha at pumunta sa garden. Hinintay muna na kung magpaparamdam sa kanya ang multo habang nagtatakip siling. Pero walang ligaya nagpakita sa kanya. Pumunta siya sa labahan kung saan madalas itong naroon nang ito nabubuhay pa. Sumili pa siya sa bintana.
Mula roon nakita niya nanonood ng TV ang parents niya. Agad siyang nagtago nang lumingon sa direksyon niya ang kanyang mami. Yumuko siya at lumuhod upang di siya makita nito. Lumapit ang kanyang mami sa bintana at inilaylay nito ang kortina. Nakahinga ng maluwag si Samantha. Mabuti na lang hindi siya nakita ng kanyang mami. Tatayo na sana siya nang may maramdaman siya sa kanyang tinatapakan. Parang gumagalaw. Bulong ni Samantha sa sarili. Inilapat niya ang mga palad dito at marang hinampas ang sahig na kanyang tinatapakan. Gumagalaw nga ito. Nangilabot siya na parang bagyang yumanig ang lupang kanyang kinatatayuan. Parang may kung ano sa ilalim. Ani Samantha sa sarili. Naisip tuloy niyang baka nandito ang bangkay ni Ligaya. Pero bigla niyang naisip na nakita na nga pala ang bangkay nito. Ano kaya ang nasa ilalim nito? Naisip ni Samantha na parang trapdoor ang kinatatayuan nina. Na pinintunahan lamang ng tila simento para hindi maging halata. Narinig niyang patungo na sa direksyon niya ang kanyang lola at si Manang Celia. Umalis si Samantha at nagtago sa mga lagong halaman sa garden. Madilim na rin sa labas kaya siguradong si siya mapapansin ng kanyang lola. Sumilip siya para makita kung sa may gagawin kakaiba si Manang Celia at ang kanyang lola. Nagpalinga-linga sa paligid ng dalawang matanda habang sinisiguradong walang makakakita sa kanila. Kitang-kita niya kung paano binuksan ni Manang Celia at ng kanyang lola ang trapdoor. Napakakapal ng takip nito. Kaya nagtulong pa ang dalawang matanda para buksan ang lagusan. Nagsitayo ng mga balahibo niya nang mapagtantong doon mismo naglalaban noon si Ligaya. Napansin din ni Samantha ang mga dalang kanin ng kanyang lola at ni Manang Celia. Dahan-dahan lang ang pagbabasa niya. Marupok na ang hagdan na yan. Paalala ng lola niya. Binuksan ng kanyang lola ang flashlight habang bumababa sa trapdoor si Manang Celia. Iniabot ni Lola Priscilla ang mga supot ng karte kay Manang Celia. Iiwan ko na lang ba rito? Tanong ni Manang Celia mula sa ilalim. Sige, lapag mo lang dyan. Dalaan mo ang pag-akyat, sabi ng kanyang lola. Nagmamadaling umakyat si Manang Celia. Tumingin muna ang dalawang matanda sa paligid. Nagudahan-dahang isinara ang makapal na takip ng trapdoor. Pagkatapos ay umalis na sila at iniwan si Samantha na umiiyak dahil sa nasaksihan niyang misteryo. Anong ginawa nila? Ano ang nasa ilalim ng trapdoor? Bakit doon iniimbak ang mga karne? Tanong ni Samantha sa sarili. Pinuntahan niya ang trapdoor at kinapa ito. Magaling ang pagkakagawa nito dahil hindi mahahalata na isa itong pinto. Dinner is ready. Narinig niya ang tawag ni Manang Celia mula sa kusina. Pinagpagan ni Samantha ang damit at pumunta siya sa kusina. Nagulat ang daddy niyang makita si Samantha na galing sa labas. Bakit nasana siya sa kwarto? Samantha, akala ko nasa kwarto ka. Kanina ka pa sa labas. Tanong ng daddy niya. Napatingin sa kanilang direksyon ng kanyang lola at lumapit sa kanila. Ay, ano ka ba, Dad? Kalalabas ko lang. Gusto ko sanang magpahangin sa labas. Pagsasamanungaling ni Samantha at pinilit niyang umiti. Ikaw talagang bata ka. Madami nang salabok sa labas. Mabuti pa kumain ka na rito, sabi ng kanyang lola. Dumiretso na sa mesa si Samantha. Nahuli niya ang misteryosong tingin ni Manang Celia at ng kanyang lola. Kanina ka pa sa labas, bulong sa kanya ni Manang Celia. Habang sinasalingan siya ng orange juice sa kanyang baso. Hindi po. Kalalabas ko lang po nang marinig ko si Daddy kaya pumasok po ulit ako. Sagot ni Samantha. Nginitian siya ni Manang Celia at nagpatuloy na sila sa pagkain. Napakatahimik nila habang kumakain. Naisip ni Samantha na masagi ng katahimikan. Huwag ka na pong magagalit sa akin ha, ani Samantha. Oo naman, tugon ng mami niya habang kumakain. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Sino po ba ang nasa picture? Tanong ni Samantha. Tumigil ang lahat sa pagkain. Apo, ubusin mo muna ang pagkain mo, sabi ng kanyang lola. Bakit po ba iniiwasan ninyo ang tanong ko? Tanong muli ni Samantha. Samantha, party na yun ang nakaraan ng mami mo. Kumain ka na lang. Hindi mo rin naman sila kilala. Paliwanag ng daddy niya. Mami, bakit ayaw mo sumagot? Pangulit ni Samantha. Sino ba sila? Makikilala mo rin sila. Bulong ng mami niya. Napawang labi ng kanyang mga kasama at maging siya nagulat. Patricia, bulong ng daddy niya. Umiti lamang ang mami niya at pinagpatuloy ang pagkain. Algat go, tumayrong na po, pagpapaalam ni Samantha matapos kumain. Pumalik na sa kanyang kwarto si Samantha. Sumilip siya sa bintana. Umaasa siya makikita niya si Nathan mula sa malayo, pero maski anino ito hindi niya nakita. Nakiramdam si Samantha. Tahimik ang buong paligid. Sinubukan niyang lumabas ng kwarto at dahan-dahang pumasok sa kwarto ng kanyang lola. Dali-dali siyang nag-imbestiga sa loob. Binuksan niya ang bawat cabinet at photo album na naroon. Pero wala pa rin siyang nakitang sagot sa kanyang mga katanungan. Sinisilip niya ang ilalim ng kama ng kanyang lola nang makarinig siya ng kaluskos mula sa walk-in closet. Napatayo si Samantha sa kanyang narinig. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Ingay-ingay ng tila ba kinakaladkad na kadena. Pabilis ang kanyang paghinga
habang nasa tapat siya ng walk-in closet. Inilapat niya ang kanyang tenga sa pinto nito. Tahimik siyang nakinig sa kaluskos na ingay na nagmumula sa loob. Parang may humihinga mula rito. Maya-maya pa isang mahinang umulang nagpatras kay Samantha. Pug! Isang malakas na kalabog ang nagmula sa loob nito. Parang gustong kumawala ng kung anumang nasa loob nito. Samantha. Napalingon si Samantha nang makita ang kanyang lola sa tapat ng pinto. Lola, ani Samantha. Lumapit ang kanyang lola at hinila siya sa braso palabas ng kwarto. Samantha, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Mahinahon na tanong ng kanyang lola. Lola, may kumakalabog sa loob ng walk-in closet ninyo, sabi ni Samantha. Hindi na niya napigilang umayaw. Apo, ganito kasi, hindi pa nakukuha ang lahat ng mga daga sa loob, kaya siguro yun ang narinig mo. Paliwanag ng kanyang lola na pilit ngumingiti para sa apo. Lola, sigurado ako sa narinig ko. Masyado itong malaki para maging isang daga. Lola, sabi mo one day maiintindihan ko ang lahat ng ito, especially ang pagwawala ni Mami. Pero litong-lito na ako. Ano po bang nangyayari? Hysterical na tanong ni Samantha. Hindi na rin naiwasan ni Lola Priscilla ang mapalawa. Hinawakan ito ang magkabilang pisngi ng apo. Apo, tatandaan mo, huwag na huwag kang papasok sa walk-in closet. Ang mga nangyayari sa loob ng bahay na ito ay malalaman mo rin pagdating ng panahon. Makinig ka muna kay Lola. Ayokong mapahama ka at lalo akong ayokong madamay ka. Sagot ni Lola Priscilla at hinilikan sa nawang kanyang apo. Lola, ayoko na pong uminom ng pangpalimot. Ano po ba kasi ang lihim ninyo? Tanong ni Samantha. Samantha, sabay na napalingon ng maglola. Nakatayo sa pintuan ng kanyang daddy at baka sa mga mukha nito ang pag-aalala. Samantha, pumunta ka na sa kwarto mo. Utos ng kanyang lola pinapahid ang sariling luha. Sumunod naman si Samantha at dumiretso na sa kwarto. Nanatili muna siya sa likod ng pinto upang marinig ang pag-uusap ng kanyang lola at daddy. Nalaman na ba ni Samantha? Tanong ng kanyang daddy kay Lola Priscilla. Malapit na niyang malaman, George. Ayokong mapahamak ang ako. Mahal na mahal ko siya. Tugon ng kanyang lola at yumapos sa kanyang daddy. Kung ano man ang gawin ng anak ninyo, gagawin ko ang lahat upang hindi madamay si Samantha. Sambit ng kanyang daddy. George, hindi ko nakilala ang anak ko. Alam ko maski ako, nung paliwanag natin kay Samantha, hindi niya matatanggap ang lihim ng pamilya natin. Natatakot akong isumpa ako ng mahal kong apo. Umahagulhol ng kanyang lola habang nagsasalita. Samantha is a bigger now. Alam kong maiintindihan niya ito since party naman siya ng pamilyang ito. Tugon ng kanyang daddy. Hindi na napigilan ni Samantha ang humagulhol ng pag-iyak. Humiga siya sa kama at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang unan. Gusto na niyang makalimutan ang lahat ng nangyayari. Natatakot siyang makilala kung sino man ang nasa larawan. Hindi niya masabi sa kanyang pamilya na nakita niya mismo sa harapan niya ang lalaking nasa late 20s. Hinihiling niya na sana bukas bumalik na sa normal ang pamilya niya. Na sana panaginip lamang ang lahat. Ngunit hindi ito mangyayari dahil nagsisimula pa lang ang pagdiskubre na sa lagim ng kanilang pamilya. Sa kabilang dako, sa labas ng gate ng kanilang bahay, ay nakangiti habang nagmamasid naman